Good evening everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Mahalaga ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest uploads. At shoutout pala sa aking 6,000 plus YouTube subscribers. We're running to 7,000 subscribers. So hopefully ma-reach natin yung 10K subscribers this year. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga videos. So, yung topic natin ngayon ay napakahalaga. Ito ay patungkol sa pagbili or pagbebenta ng lupa kung saan yung proof of ownership ay CLOA title or yung tinatawag nating Certificate of Land Ownership Award na under ito sa CARP kung saan ang gobyerno ay gumawa ng hakbang para makapagbigay ng libreng pagpapatitulo doon sa mga farmers natin na kapuspalad at walang kakayahan or budget para magpatitulo judicially. Okay? Ah, ang main topic natin ngayon ay paano natin malalaman kung ang ibinebenta sa ating lupa kung saan CLOA title ay safe bilhin. So yan yung number 1 na topic natin. Siya nga pala, ako ay yung full name ko ay Mark Anthony Versosa. You can visit my Facebook page. Isa po akong PRC accredited real estate salesperson under sa licensed broker si Sergio Bell Patente. Shout out po Sergio Bell. Pwede kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nasa link ng video na ito. Okay. So going back to our topic. So based sa question, safe nga bang bumili ng lupa pagka ito ay under CLOA title? Ang sagot dyan ay oo at hindi. Bakit kamo? So, safe bilhin ang CLOA title. Una, dapat ito ay over 10 years. So, dapat matured yung title. So, let's say for example, yung titulo ay na-issue noong year 2000. At binebenta siya noong year 2009. So, hindi pa siya over 10 years. So, dapat over 10 years siya. So, pwede na siyang ibenta pagka lagpas ng 10 taon. So, if na-issue siya 2000, so dapat 2011 onwards, pwede na siyang mabenta. Pangalawa, dapat mag-practice kayo ng due diligence. So, titingnan nyo kung sino ang nakapangalan sa titulo. Tatanungin nyo yung nagbebenta kung buhay or patay na siya. So, let's say for example, buhay yung nagbebenta, isa lang yung nakapangalan sa CLOA title, that is good. Pero hindi yan nagtatapos dyan, okay? Pupunta ka naman sa Register of Deeds para kumuha ng Certified True Copy of Title. Kasi imamatch mo yung kopya ng titulo na sa ROD doon sa owner's copy. Pagka-same yung information, yung name, yung sukat, yung address ng lupa, tapos doon sa likod ng titulo, yung third page or fourth page ata yun, walang encumbrances. Nakalagay doon, no sa encumbrances, blanco, so clean title, clean CLOA title siya. At hindi yan dyan nagtatapos. Ito yung kasi may mga nare-receive talaga ako ng mga
messages sa mga sellers na gusto nilang ibenta yung lupa nila pero CLOA title. Based sa experience ko, yung nagpapabenta, may CLOA title siya, pero walang supporting documents. So para malaman na ang CLOA title na binebenta ay safe bilhin, yun nga, dapat una, over 10 years, kuha ka ng kopya ng certified true copy of title doon sa Register of Deeds. Pangatlo, dapat may supporting documents. Ano nga ba yung mga supporting documents ng CLOA title? Una, yung latest tax declaration, yung technical description na makukuha mo sa DNR, tsaka yung blueprint, tsaka CPIA, at yung medyo mahirap, yung dark clearance. Okay? So again, reiterate ko lang po mga kababayan na OFW dyan, mga buyers, be careful po sa pagbili ng lupa na under CLOA title. Kasi pagka may nag-offer sa inyo na CLOA title tapos walang supporting documents, yung sinasabi kong supporting documents, yung latest tax declaration, yung technical description, yung approved survey plan, yung blueprint, CPIA, at saka yung dark clearance. Okay, yung anim na yon, yun yung dapat present pagka CLOA yung titulo. Kasi pagka CLOA yung titulo tapos walang supporting documents, let's say mayroong supporting documents, tax declaration, pero iba yung pangalan doon sa tax declaration, huwag mong bilhin. Kasi yung doon ka magbe-base sa tax declaration kasi yun yung pinaka-origin ng ownership eh. Kung sino yung nakapangalan doon sa tax declaration, dapat na-match yung info doon sa CLOA title. Kasi pagka magkaiba, let's say, yung pinaka-mother ano nito is tax deck tapos kunyari binili. Tapos pagbili niya, siyempre wala pang titulo, nag-ask siya ng help sa DAR para magkaroon siya ng CLOA title. So meaning, dapat i-cancel yung tax deed na yon doon sa former owner at dapat magkaroon ng tax declaration na na-match sa CLOA title. Okay? Simple as that. Again, reiterate ko lang, huwag kayong bibili ng CLOA title pagka walang supporting documents, walang latest tax declaration, walang technical description, walang blueprint, walang approved survey plan or relocation plan, at CPIA. Let's say for example, mayroon silang tax declaration, mayroon silang technical description, blueprint, CPIA, pero hindi nagmamatch yung supporting docs doon sa CLOA title, huwag niyong bilhin. Okay, ang bibilhin nyo lang kapag CLOA title ay dapat yung CLOA title tapos yung supporting documents, same lahat ng information. Okay, name, total square meter or yung area, yung address, tsaka yung mga naka-name. Dapat same lahat sila. Okay? Pagka mag-iba, huwag mo nang ituloy yung transaction. Better, you message us, real estate salesperson,
so we can further assist you in practicing due diligence. Okay? Yan yung ina-advise ko doon sa mga sellers ng CLOA title na walang supporting documents. Ini-insist nila kasi titulo naman. Titulo nga siya pero CLOA siya. Okay lang sana kung OCT pero ganun din, kailangan always may supporting documents. Kasi yung mga supporting documents na yon ay gagamitin yon once mag-process na ng transfer of title name. Alright? So again, kung may mga questions kayo, katanungan kayo, do not hesitate to comment in this video. I will do my best to reply all you guys. Para at least makatulong ako sa inyo at maiwasan nyo na makabili ng lupang may problema. Okay, so may kasibahan tayo, di bali ng walang benta, wag lang may benta yung lupa na may problema. Okay? And as a thank you, do not forget to subscribe, follow sa aming Facebook page, nasa link ng video na ito. At again, kung may mga comments kayo, may mga questions kayo, pwede kayo mag-comment or mag-direct message sa aking Facebook account or call me sa aking number 0992645212 o di kaya ay mag-email sa aking Gmail address tontonversals02@gmail.com. Nasa link ang yung email ko sa baba. Okay? So thank you so much for watching. A peace.